Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Teresita Standard. Please subscribe. Thank you po sa mga nanood na ating live stream kagabi. Wala si Edison pero inaasahan po namin na napasaya namin kayo. Hindi man namin kayo napatawa, napangiti man lang sana namin kayo. At i-delete po natin ang problema natin sa buhay. Dahil pag hindi na po natin kayan, bigay natin kay God. At siya po ang gagawa ng paraan para malutas ang ating mga problema. At yung mga nanalo, congratulations. Yung mga nagbe-birthday, happy birthday. Yung istorya namin ni Ron, sana nagustuhan nyo. Talaga pong minahal niya ako sa unang pagkikita namin. Ang ayos ko noon. Nagluluto ako sa kitchen. Siguro, ganun talaga. Dahil, talaga pong pinag-pray ko kay God, bigyan niya ako ng isang lalaking makakatulong sa akin na mamahalin ako at mamahalin ko rin siya. Noong una, wala po akong nararamdaman na love sa kanya, pero kinikilig po ako. Tuwing pupuntahan niya ako, naka-uniforme siya. Nung makita nga nung kapatid ko si Ernie, nandun kami sa DC, dahil dinalo ko yung kapatid ko, nagbabakasyon sila rito. Sabi niya, sinama pa si Regan. Sabi ko, wala akong car, kaya kailangan ko siyang isama. Kundi, hindi ako makakarating sa'yo. Mabait naman po si Ron. Eto siya. Hi, honey. Mikey. Thank I gotta you. go outside and work on the sidewalk. Put my keys on the table, honey. Just leave it there. Okay. Thank you. I'll be out front. You want me to take a video of you? No, not now. Okay. Kaming dalawa lang po nakatira dito. Dati nakatira kami sa malaking colonial na bahay. Kasama pa namin sila Edison kasi kailangan namin noon ng malaking bahay. Pero nung kaming dalawa na lang po, naging practical ako. Sabi ko, we don't need this big house anymore. You don't need to shovel a long driveway. Pagka po nag-i-snow, lalabas kami. Masaya kami. Nagpapasok kami, magkaaway na kami. Kasi madaya po yan eh. Yung driveway namin, ang haba-haba. Kalahati ako, kalahati siya. Gusto niya i-shovel ko, pati yung sakop niya. Pagdating sa garage namin, babagsak niya yung pala. Sabi ko, so what's wrong? We did it. We shoveled the whole driveway. Ganyan lang po talaga ang mag-asawa. Masaya ngayon, mamaya nagkukulitan, mamaya nagsisigawan. Ako naman po, hindi ako pala patol. Ngingitian ko lang siya. Kaya, nagtatrabaho pa ho yan dun sa yun nga, kamuntik nang nawala sa kanya yung trabahong yun. Yung pagkakasal namin, nalaman pinakasalan niya foreign national. Tinanggalan po talaga siya ng clearance. Buti na lang, pipray ko, hindi mawala sa kanya yung trabaho niya, kundi lalong magagalit yung mga kapatid niya, yung si Ma'am Irene. Yun ang inaalala nila, mawala ng trabaho si Ron dahil pakakasalan niya ako, mahawak po kasi siya ng sikreto sa bansang ito. Nakaraos naman po, malungkot siya, siyempre, yung walang tiwala sa kanya sa trabaho niya. Pagpupunta siya dun sa secret room, may dalawa siyang gwardiya. Sabi ko, this is only temporary, honey. Everything will be okay. And I'm very thankful you marry me. You will help me bring all my kids here. Ayun, nakaraos po. Nadala ko mga anak ko dito, pero lang si Jenaline dahil inalagaan niya yung anak ko may sakit sa puso. Pero makakarating din po siya rito. Buti nga yung nandun siya kasi pag dumarating ako doon, kasama ko siya. Sa ngayon po, ayun si Ron medyo nakakalimot. Minsan naiiyak ako, nakakalimutan niya asawa niya ako.
Samantalang nung na-stroke siya, na-delete ang memory niya, ako lang po hindi niya nakalimutan. Nag-iisang taong hindi niya nakalimutan kasi alam niya ako mag-aalaga sa kanya. Wala po siyang matandaan kahit na ano. Dumalaw yung kapatid niya, hindi niya kilala. Dumalaw si Monsignor Balbago, hindi niya kilala. Na-delete po totally ang memory niya. Tinulungan ko po siyang ibalik lahat yun. Dinrive ko siya sa base. Sinabi ko kung saan kami, yung mga dapat namin gawin doon, kung saan namin pinipick up yung prescription namin. Ayun po, unti-unti bumalik. Pero ngayon, nag-umpisa na siyang makalimutan ako. Malungkot po. Sa isang asawa, makalimutan kayo na asawa mo. Araw-araw pinaalalanan ko siya. Good morning, honey. I'm your wife. Don't forget me. Ako po talagang masayahin po akong tao. Konting problema, hindi ko po yan pinapansin. Ngayon, mabalik tayo doon sa mga nanood sa live stream. Kaya, kinukumbida ko po kayo manood ng aking mga TikTok videos. Puntahan niyo po ako doon, nandun ako. Tatawa kayo, ngiti kayo, may in love kayo sa mga kinakanta ko. May in love kayo ulit sa mga asawa nyo, hindi ulit. Mas may in love kayo sa mga asawa nyo. Pagka napakinggan nyo yung mga kanta ko, kantahin nyo sa kanya yun. At yung mga mag-sweetheart naman na nagliligawan, mapapasagot nyo ang mahal nyo. Puntahan nyo po ako sa TikTok, panoorin nyo yung aking mga reels. Wala pong masama akong video na ina-upload dahil alam ko marami akong mga batang subscribers. Ayokong ma-influensahan ko sila sa maling bagay. Yung mga joke lang po yun, di po yun totoo. Nitong huli, nag-upload ako, kasama ko yung BFF ko nung nandun pa ako sa Tansa, nasa Baywalk kami. Naalala ko po kasi siya. Gusto ko matawa siya, pero BFF, joke lang yun, ha? Pareho tayong walang toyo. Kaya, ganun lang po talaga ang buhay. Tawanan natin ang mga problema. At ibigay natin kay God yung ating mga hindi malutas na problema. Siya po number 1 na makakalutas yan. Yung pinagdaanan po namin dito ni Ron. Nung dali niya sa immigration, inakay siya ng isang malaking tao doon. Naririnig ko, Mr. Stoddard, you cannot petition your wife because you yourself, you are not a citizen. Tapos, di ganun nga, yung aming congresswoman dito, si Connie Morella, Constancia Morella, talagang pinaglaban kami kasi pagka nabunyag yung sikretong yun, umahawak ng sikreto ng bansang ito, hindi citizen. Kasi baby po siya nung dinala siya dito ni Ma'am Irene at saka ni Colonel Stoddard. Inadapt po siya galing ng Germany. Kasi nalaman ni Ma'am Irene din na siya magkakaanak. Kagaya ko rin po yun eh. Let's see about that. Matigas din po ang ulo no, kagaya ko. Kaya inadapt nila si Ron, baby pa si Ron nung dalhin nila rito. Nung panahon pa lang yun, lahat ng baby na dalhin dito sa bansang ito, kailangan i-report sa immigration, hindi po nila nagawa yun. Kaya lumaki siya, pero ang mga investigador dito, na-check up siya para magka-clearance ng 2 beses. Hindi nila nalaman na hindi siya citizen. Kung di niya pinakasalan, hindi niya malalaman yon. Pero awa ng Diyos, nung nalaman nga ng opisina niya, nalaman ni Congresswoman Connie Morella, ipinaglaban po nila. Kaya, naging citizen siya, naging citizen ako. Kaya, we live happily ever after. Kaya, bisitahin niyo po yung aking TikTok, yung aking Reels, YouTube. Love ko kayong lahat. Kaya, happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday. Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. I love you all.
please subscribe. Yung mga tigatansa dyan na inadapt kaming mag-iina, i-adapt nyo rin po ako sa aking YouTube, TikTok, Reels. Love ko po kayo, love ko ang tansada. Diyan ko pinalaki ang aking mga anak. Tinanggap niyo po kami. Kahit mag-isa lang ako, pinalaki ko sila ng maayos. Kaya hanggang ngayon, kilala ko po kayong lahat. Kilala din nila ako. Kaya love ko din sila. Sana magkaroon din ng grupo dyan na minsan dyan tayo mag-Christmas party. Looking forward to see you all. God bless us all. I love you all.